God. Hallelujah. Ito po ang salita ng Diyos na akin pong ibabahagi sa inyo. Pagpapakilala muna po ako sa inyo mga kapatid kaibigan. Nga ako po Brother Kuyo Agris na naninirahan po sa Barangay Kanandugan, Haruliti. May edad po ako, asawa at may mga anak, may mga apo. Nga ito po ang salita ng Diyos na akin pong ibabahagi sa inyo. Atin pong subaybayan po. Ang pamagat po nito ay Ten Commandments, tanglaw ng liwanag, nga ito ang araw ng kaligtasan. Ito po ang sabi po ni Marcos, diyan sa Marcos chapter 16 verse 15 niya, pangaral po ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang na may buhay. Bakit po kailangan pong pangaral po ang salita ng Diyos sa buong mundo po? Dahil sa ating pong mga tao, lalo na sa ngayon na panahon, mayroon po tayong mga hinaharap ng mga kahirapan sa buhay. Lalo na ngayon na itong coronavirus po, nga marami po ang mga taong mga natatakot po sa ngayon na panahon. Dahil nga itong coronavirus po, wala pong pinipili, mabata man, malagas, basta po itong coronavirus talagang mapaganib po. Pero ang sabi po ng Biblia, mayroon po ang Panginoon promise po sa atin na hindi niya tayo pababayaan kung tayo po ay magtitiwala lang po sa Kanya. Iyon po ang sabi po doon sa mga awit, kapitulo 21, 14 at 15 po, kung atin pong susubaybayan ang salita po ng Diyos. Nga ang sabi niya, lahat ng mga tapat sa akin, lahat na nagtitiwala sa akin, hindi ko sila pababayaan. Pero bago po tayo pumunta rito sa ating pong tatalakayin, ang banal na kasulatan, manalangin po tayo. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, ito po ang aming pag-aaralan po ng iyong mga salita, Lord, nga panalanginan mo, Panginoon, ang bawat nakikinig at bawat sumusubaybay nito, Panginoon. Ang sabi mo na kung kami magtitiwala sa iyo, Panginoon, hindi mo kami pagpapabayan, hindi mo kami tatalikdan, O Diyos. Kaya ikaw, Diyos, ang gumawa ng lahat ng bagay, langit man at lupa, Panginoon, ultimo buhay namin, Panginoon, iyong nilalang. Sa mundong ito po, marami kaming mga hinaharap na mga kahirapan, Panginoon. Subalit ikaw, O Diyos, nagsabi, O Diyos, sa amin na hindi mo kami pagpapabayan, hindi mo kami, O Diyos, tatalikdan. Ang mga salitang ito, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Diyos, nga magtubo po sa aming mga puso't kaisipan, nga ikaw, O Diyos, ang aming maging paglaom araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Maraming pong salamat. Basbasan mo, Panginoon, ang mga salitang ito ng aking pong ibabahagi sa mga tao pong mga subaybay po ng programang ito po. Maraming pong salamat na binabalik ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kabutihan, kapangyarihan, karunungan, hangaran ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ito pong ating pong pag-aaralan po ngayon, dito po sa John 16:33 po, nga ang sabi po ron, na sa sanglibutang law ito, mayroon tayong mga hinaharap nga mga kahirapan. Nariyan po ang pagpatay at pagdistroso at pagwasak at mga pangarap ng bawat pamilya po na nawawala po. Bakit po? Nariyan po ang pagpatay, pagdistroso at pagwasak. Ano po yun? Yun po yan ay trabaho po ng atin pong kaaway. Ano po ang kaaway natin? Ang kaaway po natin, walang iba po kundi Satanas nga Diablo, nga iyon po ang tinuturo po sa Biblia, doon po sa Revelation po, chapter 12, doon po sa chapter 13 po. Kung babasahin niyo po yun, ang Biblia po nagpapatunay po na ang Biblia po ay naglalaman po ng katotohanan. Siya po ang buhay, na sa kanya siya po ang tanging daan. Yun po ang sabi po doon sa John 14:6 po. Totoo po na si Kristo po ang siyang daan lamang ng ating buhay. Ano pang klase ang ating hingyap sa buhay, kailangan po siyang maging pangunahan po ng ating buhay. Narito po sa Biblia po na ang Bible po ay kinasihan po ng Holy Spirit po na para ituro po sa buong mundo ang kanya pong salita.
na sabi po doon sa ikalawang Timothy chapter 3 verse 16 po, na alam natin po na ngayon na panahon po, napakahirap talaga ng ating mga hinaharap. Sabihin po natin baka tayo mayroon mga sakit niya sa ating pong katawan, mga problema po sa buhay. Halimbawa po, baka mayroon tayong mga negosyo o mayroon tayong mga problema nga mga anak po o mga kapatid. Marami po tayong mga hinaharap po na problema. Pero po, ang sabi po ng Biblia, ng Matthew chapter 11 verse 28 po, na lahat ng napapagal, lahat ng nahirapan lumapit sa akin, kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Iyon po ang sabi po ng Panginoon Jesucristo. Naghihintay po ang Panginoon sa bawat tao na lumapit sa Kanya. Kasi po sa mundong ito wala tayong ginhawa po. Kahit na po marami ang tao ng pera, marami siyang mga kayamanan sa mundong ito, hindi pa rin nakikita po ron ang ginhawa sa buhay. Dahil Kristo lang po talaga ang buhay na walang hanggan, buhay na masagana, nasa Kanya lang po. Kaya po siya nag-aanyaya ng lahat ng nahihirapan lumapit sa Kanya, ay bibigyan niya ng kapahingahan. Iyon po ang salita po ng Diyos na ating pong napag-aralan ngayon. Subaybayan niyo po ito, nga pamahagi po natin sa ating mga kaibigan na magsubaybay tayo ng programa ni Brother Koyo. Ito po nga programa po, ang pamagat po nito, 10 Commandments, Tanglaw ng Buhay, nga ito ang araw ng kaligtasan. Iyon po talaga ang sinasabi po ng Biblia ay 2 Corinthians chapter 6 verse 2 po. Nais ko pong ipabatid sa inyo ang banal na kasulatan na ang sabi ron po ng Roma chapter 10 verse 13 po, mangyayari daw po nang sino mang daw tumawag sa Kanyang pangalan ang magtitiwala sa Kanya po, magkakaroon po ng kaligtasan. Ang sabi po doon sa verse 9 po ng Roma chapter 10 verse 9, sabi po ron, kung ipapahayag mo ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ang ibig sabihin po, kailangan po talaga ang pagsampalataya, paniniwala po sa Panginoon Jesucristo. Mayroon pong nagsabi po na, Panginoon, paano po ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon, gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, at buong puso mo. Apat po ang binanggit po ron ng Panginoon niya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo, at buong kaluluwa mo. Pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit sa mga ito, ang pag-ibig sa kapwa. Kaya nga kung ang mga tao po'y talagang umiibig sa Diyos, wala na pong laman ang kulungan. Alam niyo kung bakit po? Wala nang magdidistroso ang tao, dahil kung ang tao talagang nagsusunod po na sinasabi ng Panginoon na iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, normal po mayroon tayong pagmamahal po sa kapwa. Bakit po tayo natatakot sa mga ganon? Kasi po, ang alam po natin sa mundong ito, narito talaga ang pagpatay, pagdistroso. Ultimo nga kaibigan natin, ultimo kapatid natin, nakikita man natin sa mundong ito, kahit nga mga magulang, pinapatay ang kanilang mga anak. Hindi naman lahat. Mayroon din mga sinasabing ang magulang pinapatay ng mga anak. Mga kaibigan, pinapatay ang kanilang kaibigan. Pinapatay ang ating mga pinagkakahanap buhayan. Kaya nga po, ating pong pagnilay-nilayan po ang salita po ng Diyos. Nga, kailangan po ang salitang ito na ang Biblia po, ating pong fokusan. Basahin po natin ang Biblia araw at gabi. Iyon po sabi ng Joshua chapter 1 verse 8 po, nga kung atin pong babasahin po ang Biblia, iyon po ang magtuturo sa atin na para natin magawa po ang mabuti. Kung talagang iniibig po natin ang Diyos, kung nagsusunod lang tayo ng mga batas ng tao, kagaya ngayon na itong COVID-19 po, nga pag hindi ka po magsuot ng face mask po, pwede ka po kasuhan, pwede ka po mapreso.
Ganon din po ang salita ng Diyos. Kailangan po natin sundin ang kanyang mga salita. Naiibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Hindi lang puso lang po ang sinabi. Buong pag-iisip mo, buong lakas mo, at buong kaluluwa mo. Kasi kung sa isip lang po, iibigin natin ang Diyos, ang kaisipan po natin madali po magbago. Kung halimbawa naman po, lakas lang po, wala tayong puso, nga pag-ibig sa Diyos, hindi rin magaganap din po yon. Kinakailangan yung apat na yon na sinasabi po sa Biblia, Marcos chapter 12 verse 20 at 29 hanggang 30 hanggang 31 po. Basahin po natin yan, yun yung sinasabi. Ang pinakamahalaga pala talaga sa lahat ng mananampalataya ang pag-ibig po sa kapwa. Kaya nga po, dahil tayo po ay umiibig sa kapwa po, umiibig tayo sa Diyos, ipamahagi po natin itong salita ng Diyos. Nga araw-araw po, marami po ang napupunta po sa impyerno ng mga tao. Kung hindi po ito natin i-share doon sa mga tao, sa buong mundo, marami po ang mapupunta po sa impyerno. Iyon po ang kalooban ng Panginoon. Kung mayroon tayong pagmamahal sa kapwa, ibahagi po natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos, iyon po ang katalawasan ng bawat tao na naniniwala sa Kanya. Ang sabi po ron sa mga Buhat chapter 4, verse 12 po, maliwanag po sa Biblia po na sinasabi, ang kaligtasan po natin hindi po reliyon. Ang kaligtasan po natin, ang persona mismo, ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi po ron, Acts 4:12 po, ang sabi ron, at sa kanino mang iba, ay walang ibang kaligtasan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao para po ang tao maligtas. Iyon po ang sinasabi po sa Biblia. Ang mga sunod-sunod po ng ating mga pag-aaralan, hanggang dito na lang po ang ating pong pag-ninilay-nilayan. Subaybayan po ito araw-araw ninyo po ang ating pong pamagat niya 10 Commandments, tanglaw ng buhay, na ito ang araw ng kaligtasan. Salamat po sa inyong pakikinig at iyong pagsusubaybay. Ako, Brother Kuyo po, nga iyo pong kapatid nga nagpapasamwak po ng salita po ng Diyos. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa mga nagsusubaybay nga yung mga salita po, Lord, nga sumulsog po, pumasok po sa bawat isa po sa amin na ngayong mga salita po ang kaligtasan ng iyong pangalan. Lord, ikaw ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Isa, ikaw ang Diyos ni Jacob, Lord, ikaw ang Diyos ni Misak, Sadrak, Abednego, nga nagliligtas po han mapanganib, Lord, ng mga pamunuan ng araw, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos, sa bawat sumusubaybay, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. At kung mayroon man sila mga problema, mga dalahin po, mga mabigat sa kanilang buhay, nagsasalita ako ngayon din hanga sa pangalan ng Panginoon Hesus, kung wala ka ng kapangyarihan. Ano man yung klaseng mga problema, ano man yung klaseng mga sakit, sa pangalan ni Hesus, nga waray ka ng kapangyarihan. Pinagaling ka na ng Panginoon sa mga sandali ito. Sabi po niya diyan sa unang Pedro chapter 2 verse 24, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, hinugasan ka na ng lahat ng kasalanan at lahat ng mga sakit, mga karamdaman, kung paano kalayo ang silangan at kanluran, itinapon na ng Panginoon ang lahat ng iyong mga sakit, mga nararamdaman. Salamat po, Panginoon, panalanginan mo sa mga sandaling ito ang mensahe mo, Panginoon. Pinabalik ko sa iyo, Panginoon, ang iyong mga salita ng mga kapangyarihan, intataas na ikaw ang papasalamatan, hangaran ni Jesus. Hangaran ni Jesus. Amen. Thank you, Lord.